Sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad niya. Guro, tingnan mo! Napakalalaking bato at napakagagandang gusali. Pero sinabi ni Jesus sa kanya, Nakikita mo ba ang malalaking gusaling ito? Walang matitirang magkapatong na bato rito. Lahat ay ibabagsak. Habang nakaupo siya sa bundok ng mga olibo, kung saan abot tanaw ang templo, tinanong siya ng sarilinan nina Pedro, Santiago, Juan at Andres. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga ito at ano ang magiging tanda na malapit nang magwakas ang lahat ng ito? Sinabi ni Jesus sa kanila, Mag-ingat kayo para hindi kayo mailigaw ng sinuman. Marami ang gagamit sa pangalan ko at magsasabi, Ako siya, at marami silang maililigaw. Isa pa, kapag nakarinig kayo ng ingay ng mga digmaan at ng mga ulat ng digmaan, huwag kayong matakot. Kailangang mangyari ang mga ito, pero hindi pa ito ang wakas. Dahil maglalabanan ng mga bansa at mga kaharian, lilindol sa iba't ibang lugar, magkakaroon din ng tagutom. Ang mga ito ay pasimula ng matinding paghihirap. Maging handa kayo. Dadalhin nila kayo sa mga hukuman at hahagupitin kayo sa mga sinagoga at patatayuin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin at makapagpapatutuo kayo sa kanila. Gayun din, kailangan munang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. At kapag inaresto nila kayo para litisin, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo. Kundi anuman ang ibigay sa inyo sa oras na iyon, iyon ang sabihin ninyo. Dahil hindi kayo ang magsasalita, kundi ang banal na Espiritu. Bukod dyan, ipapapatay ng kapatid ang kapatid niya at ng ama ang anak niya. At lalabanan ng mga anak ang mga magulang nila at ipapapatay ang mga ito. At kapupuotan kayo ng lahat ng tao dahil sa pangalan ko. Pero ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Gayunman kapag nakita ninyong ang kasuklam-suklam na bagay na dahilan ng pagkatiwangwang ay nakatayo kung saan hindi dapat, kailangan itong unawain ng mambabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba o pumasok sa bahay niya para kumuha ng anuman. At ang nasa bukid ay huwag nang bumalik sa mga bagay na naiwan niya para kunin ang balabal niya. Kaawa-awa ang mga nagdadalang tao at nagpapasuso ng sanggol sa mga araw na iyon. Patuloy na ipanalangin hindi ito matapat sa taglamig. Dahil ang mga araw na iyon ay magiging mga araw ng kapigatian na hindi pa nangyayari mula ng pasimula ng paglalang ng Diyos hanggang ngayon at hindi na mangyayari pang muli. Sa katunayan, kung hindi pa iikliin ni Jehovah ang mga araw, walang taong maliligtas. Pero dahil sa mga pinili niya, ay paiikliin niya ang mga araw. At kung may magsabi sa inyo, nandito ang Kristo, o nandoon siya, huwag ninyong paniwalaan iyon. Dahil may mga magpapanggap na Kristo at magkukunwaring mga propeta na gagawa ng mga himala at kababalaghan para iligaw kung posible ang mga pinili. Kaya mag-ingat kayo. Sinabi ko na sa inyo ang lahat ng mangyayari. Sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kabigatiang iyon, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay hindi magliliwanag. At ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit at ang mga kapangyarihan na nasa langit ay mayayanig. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. At isusugo niya ang kanyang mga anghel at titipunin ang mga pinili niya mula sa 4 na direksyon, mula sa dulo ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Ngayon ay matuto kayo sa ilustrasyon tungkol sa puno ng igos. Sa sandaling tubuan ito ng malalambot na sanga at umusbong ang mga dahon nito, alam ninyo na malapit na ang tag-araw. Sa katulad na paraan, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, makakatiyak kayong malapit na siya at nasa pintuan na. Sinasabi ko sa inyo na ang henerasyong ito ay hindi lilipas hanggang sa mangyari ang lahat ng ito. Ang langit at lupa ay maglalaho, pero ang mga salita ko ay hindi maglalaho. Tungkol sa araw o oras na iyon ay walang sino man ang nakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o kahit ang anak, kundi ang Ama. Manatili kayong mapagmasid, manatili kayong gising, dahil hindi ninyo alam kung kailan ang takdang panahon. Gaya ito ng isang taong maglalakbay sa ibang lupain, na bago umalis ng bahay ay nagbigay ng autoridad sa mga alipin niya, na inaatasan ng trabaho ang bawat isa sa kanila, at nag-utos sa bantay sa pinto na patuloy na magbantay. Kaya patuloy kayong magbantay, dahil hindi ninyo alam kung kailan
sa gabi o sa hating gabi o bago magbukang liwayway o sa umaga. Sa gayon, kapag bigla siyang dumating, hindi niya kayo madatnang natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Patuloy kayong magbantay.